Bakit hindi magkakasundo ang mga sekta kahit pare-pareho naman ang mga Biblia na gamit nila? Kung iisa lang po ang Biblia, kung iisa lang ang Kristo, bakit hindi magkasundo ang mga sekta? Bakit may iba na naniniwalang ligtas na kahit ano pang gawin nila? May iba naman na nagsasabing relasyon lang sa Diyos at tama na, hindi na kailangan ng iglesia. May iba naman na walang sakramento. May iba na ayaw sa Eukaristiya. May iba na ayaw ng Trinidad. May iba rin na ayaw sa krus, sa imahe o sa tradisyon. At lahat po sila sasabihin na Biblia ang batayan namin. Ang tanong po natin dito mga ka-curious, kung Biblia lang ang kanilang batayan, bakit nagkakawatak-watak pa sila? Hindi ba't dapat silang magkaisa? Ito po ang pinakamalaking problema sa tinatawag po nating sola scriptura. Ang sola scriptura po ay paniniwala na ang Biblia lamang ang tanging otoridad sa pananampalataya. Ibig sabihin, walang iglesia bilang otoridad, walang tradisyon ng mga apostol, walang sentral na interpretasyon. Ang problema po dito mga ka-curious, hindi po ito itinuturo ng Biblia. Ang tanong po natin dito, saan sa Biblia mababasa na Biblia lamang ang otoridad? Tingnan man po natin ang buong Biblia, wala po tayong makikita. Ang madalas po na gamitin nila ay 2 Timothy chapter 3 verse 16. Anong sinasabi? Ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pero pansinin po natin mga ka-curious, hindi po sinabi na Biblia lamang. Hindi rin po sinabing ang Biblia ang tanging otoridad. Kung ganito po ang logic, inspired ang kasulatan, therefore, kasulatan lang. Ipaano po ang sinasabi ngayon ni San Pablo in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15? Panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo sa salita man o sa sulat. Malinaw po ito ka-curious. May nakasulat, may ipinasa sa salita. Hindi po Bible alone. Dahil kapag wala kang sentral na otoridad, bawat isa po ay nagiging sariling pastor, sariling tagapagpaliwanag, sariling sugo. Ang babala po dito ng Biblia, 2 Peter chapter 1 verse 20, walang hula sa kasulatan ang maaaring ipaliwanag ayon sa sariling kuro-kuro. At dagdag pa, 2 Peter chapter 3 verse 16, may mga bagay sa kasulatan na mahirap unawain na binabaluktot ng mga mangmang. Iyan po ang nangyayari ngayon sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Isipin po ninyo ito, parehong may Biblia, parehong nagdarasal, parehong nagsasabing Holy Spirit ang kanilang gabay, pero magkaiba po ang kanilang aral, magkakaaway at nag-aakusan. Ang tanong po natin dito, kung iisa ang Holy Spirit na gumagabay sa kanila, bakit magkakasalungat ang kanilang mga turo? Bakit hindi sila magkasundo sa kanilang interpretasyon? Dahil kung titingnan po natin, hindi pwedeng ang Espiritu Santo ang sanhi ng kaguluhan. Dahil ayon po sa sinasabi ni San Pablo in 1 Corinthians chapter 14 verse 33, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kaayusan. Baka ibang spirit ang gumagabay sa kanila. Now, ito po ang hindi kayang sagutin ng Sola Scriptura. Ang tanong, sino ang nagtipon ng Biblia? Tingnan man po natin ang kasaysayan, ang history, hindi pastor, hindi ang mga sekta, hindi YouTube preacher. Makikita po natin sa history ang simbahang katolika lamang. Kung walang iglesia, paano mo malalaman kung alin ang inspired? Bakit 73 books lamang ang ginamit ng Katoliko at hindi 66 books na ginagamit na ngayon ng iba yung pananampalataya? Hindi po pwedeng tanggapin ang Biblia pero itakwil ang iglesyang nag-ingat nito, ang iglesyang nag-compile nito. Ang Biblia po ay banal, kinasihan at makapangyarihan. Pero hindi po nito sinasabing basahin mo lang at ikaw na bahala. Kaya nga po, nagtatag si Kristo ng iglesia. Matthew 18 verse 17, kung ayaw niyang makinig, sabihin mo sa iglesia. Malinaw po yan. Hindi po dito sinasabi na sabihin mo sa Biblia, sabihin mo sa sarili mong interpretasyon. Resulta po ng Sola Scriptura, nako po, libo-libong denominasyon, pabago-bagong doktrina, at hati-hating Kristyanismo.
Pero ang panalangin po ni Kristo in John 17 verse 21, naway maging isa sila. Ang tanong po dito, nasaan ngayon ang pagkakaisang iyan? Sa iglesyang may sentral na otoridad, na tuloy-tuloy na turo, at iisa lamang ang doktrina sa buong mundo. At wala pong iba, ang Catholic Church lamang. Ito po ang modelo ng unang Kristyanismo. Kung titingnan po natin, sinasabi po in Acts chapter 2 verse 42, sila'y nanatili sa aral ng mga apostol. Now, hindi lang po sa sulat, kundi sa aral at sa iglesia. Ito po ang pinanatili ngayon ng simbahang Katolika. Now, kapag walang otoridad, ang bawat tao nagiging sariling papa, sariling bishop, sariling doktrina. At doon nagsisimula ang kalituhan sa kanila, ang pagkakawatak-watak, ang pag-aangkin na sila lamang ang tama. Kaya ka-curious, hindi po problema ang Biblia. Hindi po problema ang Holy Spirit. Ang problema po ay ang pagtanggi sa iglesyang itinatag mismo ni Kristo. Dahil malinaw po ang sinasabi ni San Pablo in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia ng Diyos na buhay ay haligi at saligan ng katotohanan. Kung gusto mo ng malinaw na doktrina, iisa lamang ang aral sa buong mundo, iglesyang kasama ni Kristo mula pa noon hanggang ngayon ang dapat mong piliin. Alamin mo po na kung saan ito matatagpuan. Manindigan po tayo na ito lamang ang iglesia at nag-iisang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagtuturo sa atin ng buong katotohanan. Mag-aral po tayo at ibaglaban po natin ang katotohanan. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga ka-Curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive.